Good day mga project. Samahan niyo muli ako dito sa ating pag-aayos ng mga bisikleta. Pero for today's video, magkakabit tayo ng bagong fork dun sa isa nating customer. Nagpabili siya nitong fork. So guys, nirecommend namin yung matibay na fork na. Hindi na yung kagaya ng mga disposable lang. Dahil mahirap na mag-recommend ng ganun. Madali lang masira. Sayang ang pera. Ito guys, legit at ito yung pinakamura na nakita naming air fork na brand na to na siya lang yung nag-iisa na ang ganito ang presyo. Ito yung fork natin guys. Epicson, Santur. Ito guys talaga yung isa sa pinaka the best na fork. Pang matagalan na. Kaya kung bibili kayo, pag-isipan nyo muna kung gusto nyo yung mga mamurahin lang. Pero saglit nyo lang magagamit yun dahil hindi rin magtatagal. Masisira din yung mga parts na yun sa loob. Lalo na sa lockout, yun ang pinakang issue niya. Yan, yung mga brand na yun, mga subok na, hindi na talaga tumatagal. Pero ito, pang matagalan. Kaya, kung bibili kayo at mag-upgrade ng fork, siguraduhin nyo yung mas matibay na. Hindi naman siya ganong kamahalan, pero medyo mahirap-hirap na rin. Pero pag-ipunan nyo na lang kaysa naman yung pera nyo, masayang. Ayan. So, bali ito yung in-order natin para sa ating customer na tinidor. Straight tube. So, non-tapered siya. At pwede naman siya ikabit sa mga naka-tapered na frame, pwede ito. Basta meron siya yung adapter lang dito. Kailangan. Yun lang naman yung kailangan para mailagay siya sa mga tapered na frame. So, yung QR, yan, quick release. Tapos hindi siya from China. Dito lang, sa Pilipinas ito galing. Ilang araw nga lang inabot dahil medyo malayo sa Cebu yung kanyang pinagmulan. Pero okay naman. Mabait yung seller. Dahil nag-message siya bago siya mag-deliver. At pinicturan niya bago na ipadala. Gandahan pa niyan, meron pa siyang pa-previs nito guys. Ayan, nakakatuwa. Salamat po seller. At meron siyang sticker na sinama. Alagay ko na lang yung link niyan sa description para kung gusto nyo ring umorder. Ito guys. Tapos yan, ganda ng balot niya guys. Box. Tapos balot pa ng bubble wrap. Dito nga pala natin sa bike na ito natin lalagay ito. Dito sa Packster. Yan, bali mag-upgrade yung customer ng tinidor. Dahil stock na yung fork niya, masama na, hindi na nagpe-play at sobrang bigat. So, pag ito ang kinabit natin, mababawasan na yung bigat ng bike. Tapos yan, ganda na siyang gamitin dahil naka-air fork na. So, yun. Tara, samahan nyo naman akong mag-install nito kung paano. Doon sa mga gustong matuto kung paano ilagay yan, panuorin yung video ito. Kung bago nga pa lang sa channel na to, ako nga pala si Trebs, aka Project Trebs, ang mekaniko mga isda ng Infanta Quezon. Yan. So, yun mga project, tanggalin muna natin itong ating sa may stem. Yung mga tornilyo niyan, tatlo lang naman yan. Tapos yung ating gulong, yung mga unahin nating alisin para madali tayo makapagpalit ng fork. Ito naman, mabilis lang kung sakaling nakapag-upgrade na kayo ng headset na yun talaga yung nire-recommend ko din kapag gusto nila magpalit ng mga bagong fork. Tinatanong ko kung yung headset nila ay mga naka-seal bearing na dahil kung hindi pa, medyo mahirapan tayo mag-alis nung bilog na umaano sa bearing. Sumasalo. Kagaya nitong isa na kinalas natin dito na stock. Bali ito yung ganito lang yung bakal niya sa ilalim na maano sa bearing, sa naka-crown yung ball bearing. Pag ipinasok natin ito sa mga bagong fork, mahirap itong ilagay guys. Kaya sa susunod na pag-upgrade natin ng headset at ito nakalagay natin dyan sa bago natin fork, tatanggalin namin to at magagasgasan yung ating steer tube. Yan, mahirap guys. Kaya kung magpapalit kayo, make sure na palitan nyo na rin yung headset nyo para hindi na kayo mahirapan. Mabilis lang kapag yung bago ng headset tapos meron siyang kasamang flower, isang set na yun guys. So yun, tanggalin lang natin itong nasa stem. Ito nga palang headset to guys, yung Ragusa lang ng brand. Kaya medyo mura lang to, hindi siya ganun kabigat sa bulsa. At kung gusto nyo rin ito, ilagay na lang natin yung link sa description din. So, bali ito, gagawin lang natin, ganun pa rin. Yun lang din yung spacer na gagamitin natin. So, puputulan pa rin natin siya. Kapag tayo magpuputol ng mga pwedeng hintayin natin yung customer, pwedeng silang tanungan natin kung gaano kataas yung gusto nila. Or, lagyan natin ng pasobra dahil baka mamaya mapaiksi yung putol natin. Hirap na magbalik. Hirap na idugsong yan pagka pulan natin yung steerer tube. Tanggalin na natin itong gulong. Kayang-kaya nyo rin gawin ito. Kaya lang, yung iba, baka wala kayong tools na magamit sa pamputol, panlagay ng star nut. Pwede naman nating i-DIY yan. May tornilyo pa dito sa may cable. Alisin natin yung gulong.
Tabi lang natin. Tapos, yan, ay, sumama yung bearing. Ito na yung ating bigat, oh. Grabe. Sobrang bigat ng ating mga stock na fork. Yan. So, bali yung kailangan lang natin ay narito sa ilalim na sumasalo dito sa seal bearing. May hiwa na sa gitna kaya hindi siya mahirap tanggalin. Oh, ito na yan. Yung ilalagay natin sa ilalim ng stirrer tube. Yung bago nating fork. Epexon Black Stealth. Yes, ganda talaga ito. Sana makapag-upgrade na tayo nito. Suot lang natin. Angat lang natin siya. Okay. Ganun lang guys. Patong natin muna. Balik na natin yung mga yung mga spacer natin na nakabit. Tapos, isa. Tapos yung isa. Tapos doon pa lang tayo magmamark ng puputulan natin kung hanggang saan. So, gamit yung flat screw na maliit. Iwaan ko lang doon. Yun yung pinakapananda. Naiwaan ko na dito. Yan, may ano na siya, may gitli. So, ang putol ko dyan, medyo bababaan natin yung mga 3-4 mm yan. O 3 mm lang, okay na. Yan, doon ang putol sa baba ng guhit. Para dapat ang mga stirrer tube nakaganyan, kalubog bago ang spacer. Para yung kapit ng top cap dito lang sa spacer. Tsaka doon sa nut, hindi dapat sasaya dito. Dahil sigurado aalog yung mga headset nyo kapag ganyan ang itsura ng putol nyo. Is lang paglalagay ng mga ganito. Yung mga fork, lalo't mga upgrade na palitan na natin yung ating mga headset ng mga sealed bearing. Okay, ang ganda guys. Makabili din tayo nito. Kasi babalik ko na yung caliper. Okay, ayos na. Na tayo sa pagpuputol. Alisin muna natin yung washer at saka itong stem uli. Baba uli natin yan dahil pagpuputol tayo ng stirrer tube, hirapan tayong mag-ikot ng ating cutter. So guys, meron ako ditong tube cutter na binili. Ito talaga ay aking binili para yung pagpuputol natin ay maayos. Dahil dati, lagaring bakal, medyo lumiliko yung putol. Pero kung wala naman, pwede na rin yun. Basta anuhin nyo lang ng paikutan nyo lang para may pananda. Yung iba ginagamit grinder. Sa baba lang. Millimeter eh. Ayos na yan. Oh. Ayan guys. Tapos ikot lang natin ang ikot to. Basta maputol na siya. Medyo matagal dahil hindi naman natin pwedeng persahin to. Masisira naman yung ngipin ng cutter. Minsan napuputol. Kaya dapat dahan-dahan lang ikpit. Habang iniikot ko siya, iniikot ko rin to, itong handle. Yun yung naghihigpit naman. So, yun guys, sa putol. Medyo matagal nga lang dahil depende din kasi sa bala yan. Matalab na yung bala natin. Tapos pagkatapos niya yung putulan na ganyan, ating lilihain lang ng konti dito sa ibabaw. Dahil medyo matalas yan. Kaya mga gilid-gilid lang. Yun na tayo sa ating pagkakabit ng star nut o flower. So yung gamit ko dito guys, ito lang. At naman pinupukpok, kaya lang yung isa, meron pa siyang dito may tubo para naka-ready na to dito. Kaya ang ginagawa ko dito, hawakan na lang natin na medyo mahigpit. Tapos kontrolin lang natin. Tingnan natin kung tuwid. Pag nakita natin medyo bumabaon na ng, huwag naman natin kalaliman dahil baka naman di namabot ng ating tornilyo. Ayan, silip lang kung tuwid. So yun, tuwid naman. So ibalik na natin itong ating stem. Ayan, yung power natin. So yan, tamang-tama lang yung pagkakaputol natin talaga. Hindi dapat ganyang, hindi nakapantay dapat doon sa, hindi dapat nakapantay doon sa ating
steer tube yung spacer. So yan, sakto lang. Ilalak na natin yung top cap. Pag maghihigpit nga pala tayo nito guys, share ko lang yung i-top cap natin. Ito lang muna ang higpitan natin at hawakan natin itong tinidor yan. Pag ito, ginalaw natin itong manubela at gumalaw dun yung tinidor, yan, ibig sabihin okay. Tama yung spacing natin sa steer tube. Pero pag yan, higpitan natin tapos ginalaw natin yung manubela at hindi sumama yung ating tinidor, ibig sabihin luwag. Kaya kailangan natin magdagdag ng spacer. So yun. Yun kasi yung minsan nangyayari sa mga ibang nagdi-DIY na magkabit ng mga kanilang fork. Tsaka nang nagpapalit ng mga stem. Yan. Medyo kinakapos ang spacer. Kaya yun. Lumuluwag. Ito naman. Ayos yung ating pagkakaputol. Sakto lang. Tuwidin lang natin. At saka natin siya ilalak. Yung mga tornilyo dito sa gilid naman. Yung ganun lang. Ang bilis ang ating pagkakabit ng mga fork, mga bagong fork. Yan, kaya kung ikaw nagbabalak ka mag-upgrade or magpalit ng iyong fork, yan, sana makatulong sa iyo yung video na to. Make sure na magpalit ka rin ng headset para hindi ka na mahirapan. Dahil yung bakal na tinuro ko natin kanina talaga, sobrang hirap ilagay nun kapag bago na yung ating fork na kakabit. Sayang lang na gagasgasan lang yung steer tube. O yan, okay. Last one tornilyo na lang dito. Pasok natin. Pagayin lang natin yung mga is na alloy. So, ngayon, subukan naman natin yung lockout niya kung nagana. So, ibig sabihin ito, nakalock. Yan, nakatalikod. May nakalagay naman dito open, yung arrow. Tulak lang natin. Yan, yung play niya. So, medyo matigas pa to dahil ang madalas talagang stock ng ng hangin ng mga fork, 100. Mga naka 100 dyan. Kaya tayo nang bahala magtempla kung kung gusto natin palambutan, bawasan lang natin. Ito 100 to. Kaya medyo matigas. So, yung namang rebound adjuster, dito naman natin pipihit sa baba. Isasagad muna natin sa pinaka malambot. Ikot nyo lang yan. Pag tumigil, ibig sabihin yun yung sagad. Try natin i-bound play. Yan, mabilis. Try naman natin yung punta naman sa pakanan. Pag nakaligtig ganito, patas naman ang pihit. Yan, naikit na dun. Try natin. Yan, medyo matigas. Yun. Kayo nang bahala magtitimpla kung anong gusto nyo play. Ilalay ko lang sa gitna to. Ayos naman yung mga rebound adjuster. Ayos din yung lockout. Walang galos. Magandang packaging. Kaya recommended guys kung shop na to, yung nagbenta sa atin itong tinidor na to dahil legit. Hindi ka na mangangamba na baka na-peke tayo. Dito naman tayo mag-adjust ng hangin dito sa air chamber nya. Buksan lang natin. Tapos may bomba nga pala tayo na pang fork guys. Ito lang yung gamitin natin para hindi tayo makasira ng piyesa ng bike. Ayan, meron siyang girusgas na naglalak yan. Post para mahanginan, meron switch. Yan. Yan Jeso, tama 100 oh. Naka 100 ang PSI ng kanyang fork. So gagawin lang natin siyang 85 siguro. Tama na 85. Pabawasan ko naman, meron siya dito yung pambawas. Pipindot lang natin. Dahil mabilis mabawas ng hangin ng ganitong fork. Lalo pag pinindot natin yung dun sa mismong 90, 85. So doon lang. Tama na yun. Para feel na feel ng rider yung kanyang bagong fork. Tapos balik lang natin yung cup. Ipit lang natin konti. Baka maluwag matapon. Matanggal. Ay, grabe. Ganda. Lock. Okay, lock. Grabe, kalambot. Matutuwa yung may-ari ito.
Grabe, sana all. Ayan guys, yung ating bagong fork na Epson. Ang ganda guys. Ang ka-damage yan. Kasi legit talaga yung ating seller na nabilhan. Galing. Salamat seller. Ayan guys, sa mga gusto talaga ng order din yan ng fork. Yan, recommended yung seller na to. Legit. So yun, maraming salamat mga ka-project sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating mga videos. Pasensya na talaga kaya ngayon lang ulit nakagawa ng ating mga video sa tungkol sa bisikleta. Dalas sa mga pagpipishing, pero sana ipaki-supportahan na rin kahit yun talaga naman yung ating unang video noon na ginawa. Ating pinagsama lang yung bike and fishing. Muli, sa mga hindi pa po nakakilala, ako po si Project Trebs, ang mekaniko mangisda ng Infanta Quezon. Hanggang sa muli, ride safe, fish on, paalam!